Nako, dumating na naman ang manang. Rinig na komento ni Marie galing sa kanyang katrabaho noong pumasok siya sa loob ng kanilang department. Bahagyang napasimangot si Marie at napatingin sa kanyang damit na suot. Maayos naman iyon na blouse. Malaki nga lang at ibinagay niya sa palda na mahaba. Inayos niya ang salamin na suot at ipinusod ang buhok. Nakita niyang nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga kasama sa trabaho na dalawang babae. Paniguradong ang pisikal na anyo na naman niya ang chismis nito. Ayon lang naman kay Marie, masyado na siyang nasanay sa ganoon na hindi niya na dinidibdib pa. Binuksan niya na ang computer at nagsimulang magtipa. Nagtatrabaho siya sa Rowan Enterprises. Pangarap niya lang ito noong bata siya, ngunit ngayon ay nakapasok na. Mataas rin kasi ang grado niya noong graduate sa college kaya agad na natanggap. Hoy Marie! Manang! Ipagtimpla mo nga kami ng kape at kami ay napapagod na. Ani ni Jessica na ubod ng kapal ng kilay. Nagtataka si Marie kung bakit gano'n ang kilay nito na naging kasing kapal na ng higad. Jessica, pwedeng ikaw na muna? Tatapusin ko pa kasi itong report. Paumanhin na sagot ni Marie gayong hindi naman niya obligasyon na ipagtimpla ito. Pare-pareho lang naman sila ng posisyon at walang nakatataas. Nagrereklamo ka na ha? Gusto mong pagkatapos ko magtimpla ng kape ibuhos ko sa mukha mo? Asar na sagot ni Jessica dahil ayaw sumunod ni Marie. Napabuntong hininga na lang si Marie. Inisip na siguro ay kinulang sa aruga si Jessica kaya ganito kakitid ang utak ngayon. Dahil siya ang maayos ang utak ay naisip niyang siya na lang ang iintindi. Sige, magtitimpla na ako. Saad na lang ni Marie na napailing. Tumayo at pumunta sa lugar kung saan may libreng kapihan ang mga empleyado. Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong katrabaho? Napakakitid ng utak. Hindi naman porket ganito na ako manamit ay may karapatan na silang utos-utusan ako. Si nanay nga nilalambing mo na ako bago utusan. Pagkausap ni Marie sa sarili habang nagiinit ng tubig sa heater. Mabuti na lang at mabuti ang puso ko. Kundi, baka nalagyan ko na ito ng lason. Natatawang saad ni Marie. Habang dala niya ang kape ay nakayuko ang kaniyang ulo. Hindi na malaya na may nakasalubong at natapunan ng kape ang damit. Ouch, woman! Bakit ka ba hindi tumitingin sa nilalakaran mo? Angil ng lalaki na nasa kanyang harapan. Napataas ang tingin ni Marie at napanganga nang makita ang kaniyang amo. Sino ba naman kundi si Sir Rowan, na may-ari ng Rowan Enterprises. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sorry po sir, sorry po. Sunod-sunod na hingi ng tawad ni Marie. Napatawa ang kasama nito. Pinsan iyon ni Rowan. Ang pangalan niya ay Clyde. Ang pangalan nito habang ang isang lalaki naman ay si Kim. What's your surname? Sa susunod na pumalpa ka pa. Mawawalan ka na ng trabaho. Ani ni Rowan at masama ang tingin kay Marie na ngayon ay nakayuko na parang maamong aso. Suarez po sir. Hindi na po mauulit. Pangako. Mahinang saad ni Marie. Tumingin ka sa akin. Sa'yo ba ang kinakausap mo? Usal ni Rowan. Tumingala ng tingin si Marie. Napatitig si Rowan sa mukha nito. Maganda ang babae ngunit natatakpan ng malaking salamin sa mukha. Wala rin itong kahit anong kolorete at masyadong maluwag ang damit na suot. Spare the woman, Rowan. Humingi na rin naman ng tawad. Saad ni Clyde. Yes, you're too harsh with your employees. Sang-ayon pa ni Kim. Pinagpag ni Rowan ang t-shirt at nagsalita muli. The next time na muli to, malalagot ka sa akin. Ani ni Rowan at lumakad na paalis. Sumunod na lang ang dalawang pinsan nito. Nanlumo naman si Marie sa nangyari. Na-badshot pa siya sa amo gayong hindi naman sa kanyang kape na iyon. Pagpasok niya sa department ay nakatingin ng halos lahat sa kanya at nababakas ang tawanan. Siguro ay nasisiyahan ng mga ito sa kamiserablehan ng buhay niya. Si Rowan naman ay naglalakad na palabas kasama si Clyde at Kim. Hindi magkandamaliw ang mga empleyado sa pagyuko habang paraas sila. Alam ko na. Bilang parusa may Rowan, dapat may mapaibig niya yung babae kanina. Masayang suwestyon ni Clyde at may nakalolokong ngiti. Hindi si Rowan nakasipot sa kanilang usapan kahapon at ipinangako nilang may parusa ang liliban. Are you si Clyde? Ang babaeng yun? She looks manang.
Nandidiring sagot ni Rowan. Yun nga ang thrill. Tingnan natin kung paano siya may love. Gatong pa ni Kim. Naiiling na lang si Rowan. Whatever. Mabilis lang namang bumiyog ng babae. Hindi ako mahirapan sa kanya. Kumpiyansang saad ni Rowan. Sige ba? Dapat sa loob ng 2 buwan, makapasagot mo na siya nun. And then, amin ka na that it's all a prank. Plano pa ni Clyde habang nakatambay sa labas ng sariling kotse. Sure. Ako pa ba? Matinik na saad ni Rowan bago rin pinuksan ang pinto ng sariling kotse. Pumasok silang sabay-sabay sa may mga sariling kotse at sabay-sabay na umalis. Meron siyang family dinner na kailangang puntahan. Madali lang sa kanya na mapaibig ang babae. Marie Suarez. She already know the girl even before. Kinabukasan ay maaga si Marie sa pumasok dahil siya palagi ang toka na maghanda at maglinis sa loob kahit na alam niyang hindi niya yun trabaho. Nagtaka siya na sa paglapag ng bag ay may nakasulat na note doon at isang rosas. You're so lovely, Marie. From R? Basa ni Marie sa notes at napakamot ng ulo dahil nalito kung sino ang R na iyon. Baka naman ilang naglagay. Saad na lang ni Marie at dumiretso na sa paglilinis. Payapa ang naging trabaho ni Marie. Busy rin kasi si Jessica na paboritong sirain ang araw niya. Habang naglalakad papuntang cafeteria, para sa tanghalian ay biglang sumulpot ang amo niya na si Rowan. Did you receive the flower? Tanong ng kaniyang sir. Natigilan naman si Marie at nag-isip pa kung ano ang tinutukoy nito. Sa'yo galing ang bulaklak? Takang tanong ni Marie. Yes. Pati yung notes. Nandun sa table ko. Babawi mo ba? Pakiramdam ko na mali ka ng nilapagan ng table. Inosenteng paliwanag ni Marie. Napakunot naman ang noo ni Rowan. What? I am really giving that to you. Gusto ko maligaw. Ani pa nito? Maligaw? Sir, nakainom ka ba? O baka may hangover ka? Hindi mo ko liligawan eh. Ako nga empleyado mong nakatapon sa'yo ng kape kahapon. Natatawa at hindi naniniwala si Marie. I like you. Because you're different. Matagal naman na talaga kitang napapansin. Ani pa ng kaniyang sir. Hindi naniwala si Marie at umiling-iling na lang. Alam niya ang tipo ng kaniyang Sir Rowan. Maganda at malamodelo ang mukha. Malayong malayo siya sa mga ganoong babae. Ang akala ni Marie ay titigil rin ang amo at mapapagod sa kaniya ngunit hindi. Patuloy ito sa pagsuyo at pagbibigay ng mga matatamis na salita at mga regalo. Alam ni Marie na malapit na at mahuhulog na ang kanyang loob sa among si Rowan. You're really pretty. Kahit anong suot mo ay napakaganda mo. Ani ni Rowan at inlagay ang takas na buhok sa likod ng kanyang tenga. Hindi naman mapigilan ni Marie ang kiligin. Sino ba naman ang hindi at napakagwapo ng kanyang amo. Maputi, mabango at may dimples pa. Malakoreano ang datingan nito. Salamat Rowan. Plano niyang bukas ay sasagutin na ang lalaki. Umuwi na sila pagkatapos maghapunan sa isang restaurant. Hinatid siya ni Rowan sa tapat ng kaniyang apartment. Nakangiti ang lalaki at hinintay na makapasok sa loob si Marie. Habang nagmamaneho pa uwi ay hindi mapigilan ni Rowan ang makonsensya. Mabait na tao si Marie at gusto na niyang matapos ang lahat upang matigil ang kaniyang panloloko. Napahilamos na lang siya ng palad sa mukha at napahilot sa batok. Naiinis kung bakit pumayag siya sa mga kaibigan na paibigin ng babae. Kinabukasan ay masaya si Marie sa pagpasok. Suot niya ang paboritong blouse na pink at naglagay ng konting kolorete sa mukha. Wow, Marie, ikaw ba yan? Hindi kita nakilala. Bati ng gwardya pagkakita sa dalaga. Manong naman, naiis lang naman ako ng konti. Ani ni Marie at nahiya sa gwardya. Maganda ka naman pala eh. Di ka lang nag-ayos. Sagot ng gwardya sa kanya. Napayoko na lang si Marie at nagpasalamat. Maaga pa ay umakyat na agad siya sa taas ng opisina ni Rowan. Sinabihan na rin kasi ang sekretarya nito na maaaring pumasok si Marie kahit anong oras. Nasa harap na sana siya ng pinto at akmang bubuksan niyon nang marinig ang pag-uusap sa loob. Boses iyon ni Rowan at ang isang babae. Maliit na binuksan ni Marie ang pinto at sumilip. Balita ko may nililigawan ka na rito. Empleyado mo pa talaga, Rowan.
Saad ng babae. Kamukha ito ni Rowan. Siguro ay atin ito. It is all just a game, Clyde. Game. And I just made a bet. Sagot ni Rowan na nagpakunot sa noo ni Marie. Bet? Ang tandaan niyo na para sa mga pustahan na ganyan? Tapos pinaglalaroan niyo pa yung babae? Hindi ba kayo nag-iisip? Inis na sagot ng babae at nagpamaywang pa. Relax ate. Pustahan lang yun. Bakit ko naman saseryosohin ng babaeng yun? Slow at masyadong manang. Sagot ni Rowan sa kapatid. Are you hearing yourself? Tao ang pinaglalaroan niyo. Namatay lang si mama, ganyan ka na? Humingi ka ng tawa dun. Sa tawat sabihin mong laro lang ang lahat. Habang hindi pa siya nahuhulog sa'yo. Galit na ani ng kapatid ni Rowan. Parang napupunit na naman ang puso ni Marie sa narinig. Hindi niya namalayang dumadaloy na ang luha sa pisngi. Pagak siyang napatawa at naawa sa sarili. Ang tanga mo talaga, Marie. Sino naman ang seseryoso sa'yo? Pangit at malang ka. Ani ni Marie sa sarili at desperadong pinunasan ng luha gamit ang nanginginig na kamay. Bumukas ang pinto at niluwa iyon ng kapatid ni Rowan. Kasunod si Rowan na nanlalaki ang mata. Marie, kanina ka pa ba dyan? Gulat na tanong ng lalaki at napalunok. Oo. Klaro ko rin na narinig ang lahat. Grabe, Rowan. Ang galing mong magpaikot. Kuhang-kuha mo yung loob ko. Tapos ngayon malalaman kong laro lang pala ang lahat. Pagak na natawa si Marie at humahagulgol ng iyak. Nagsuot pa ako ng paborito kong blouse. Bumili ako ng makeup kahit na hindi ako marunong gumamit. Gusto sana kita i-surprise at sagutin bilang manliligaw ko. Pero ako pa lang ang masasurprise. Wow! Ang husay mo. Tapos eto ako. Akala ko totoo na baka gusto mo nga talaga ako. Hindi pala. Laro pala ang lahat. Sunod-sunod na saad ni Marie at walang tigil ang luha. Nakonsensya si Rowan at naawa sa babae. Akma sanang lalapit ngunit lumayo ito. I'm sorry, Marie. Hindi ko lang na sa ganitong mahantig ang lahat. Saad ni Rowan at labis ang pagsisisi. Sana masaya na kayo. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko kung bakit ako ang biniktima nyo. Dahil ba tinapunan kita ng kape? Di sana, ipinalaba mo na lang sa akin ang damit mo. O kaya binayaran ko na lang at pinalitan. Hindi yung ganito. Ang sakit nyo sa puso. Kayong mayayaman. Hindi talaga kayo patas lumaban. Puno ng hinanakit na saad ni Marie at tumalikod na upang lumakad. Pinigilan pa ni Rowan ang braso niya ngunit mabilis niyang hinaklit at tumakbo. Pumunta siya sa department na umiiyak at kinuha ang bag. Tuloy-tuloy ang lakad niya sa labas habang nanlalabo ang mata dahil sa mga luha. Awang-awa siya sa sarili pero naisip niya na masyado nga siyang naging delusyonal na baka mahalin siya ng kaniyang amo. Hinarang siya ni Jessica at nginisian. Oh, bakit ka umiiyak? Dati ang saya-saya mo pa kay sir ah. Tanong ni Jessica at nangaasar. Tumabi ka nga Jessica. At wala akong panahon makipagbiruan. Ani ni Marie, nangangati na ng sampali ng babae. Wow, ang tapang ah. Kawawa ka naman yan. Bakit kasi natuto ka? Napakapangit mo. Ang baduy-baduy mo manamit. Para kang nanggaling sa kapanahunan ng lola ko. Natatawang saad ni Jessica at hinawakan ng suot niyang blouse, hinila iyon at bahagyang napunit. Dahil paboritong blouse ni Marie, ay labis siyang nainis. Tinulak ni Jessica at sinampal ito ng ubod ng lakas. Ikaw, Jessica? Kasalanan mo lahat ng to. Kung di mo ko pinagtimpla ng kape, di sana hindi nila ako nakita. Ano naman kung anong ganito ang suot ko? Bakit? Yang suot mo ba ay kinaganda mo? Hindi naman ah. Pangit ka rin. Ang kapal-kapal ng kilay mo. Mukha nang dumikit ng higa dyan sa noo mo. Asar na sagot ni Marie. Hindi na napigilan ang sarili. Narinig iyon ng kanilang mga katrabaho at nagtawanan. Namula naman si Jessica sa hiya. Hindi inaasahang lalaban si Marie. Kung wala kayong matinong magawa sa buhay, huwag kayong mandamay ng tao. Huli pang saad ni Marie bago lumabas. Sa kanyang paglabas ng building ay wala siyang pakialam sa paligid.
Gutom na siya at halo-halo ang nararamdaman. Nandidilim na rin ang kaniyang paningin at alam niyang malapit na siyang bumagsak. Papara sana siya ng jeep ngunit nakarinig siya ng malakas na busina galing sa isang kotse. Lumiwanag ang paligid at biglang dumilim. Ang huli na lang niyang nakita ay bumagsak siya sa bisig ng isang gwapong lalaki. Sa kabilang banda ay nagmamaneho si Samuel ng kaniyang kotse at nang mapansin niya ang babaeng nakasuot ng pink at mahabang white na palda. Palingali nga ito sa paligid at pagewang-gewang na ang paglakad. Alam ni Samuel na nasa panganib ang babae kaya naman nilabas niya na ito at hinila noong may dumaang malaking truck. Sa paghila niya sa babae ay nakapikit na ito at ang bigat ay nasa kanyang bisig. Sinakay niya ito sa kotse at dinala sa ospital. Overfatigue ang pasyente. Kinakailangan na sapat na pahinga para hindi na maulit ang insidente. Sagot ng doktor matapos i-check ang babae. Yes, Doc. Sagot ni Samuel at tinitigan ng babae. Familiar para sa kaniyang babae. Kamukha nito ang kababata niya noon sa probinsya. Tiningnan niya ang braso nito kung may maliit na balat. Tama nga siya. Naroon ang balat nito. Kumpirmasyon na ito nga si Marie. Namulat ng mata ang babae at luminga sa paligid. Nasa langit na ba ako? Anghel ba itong katabi ko? Naiiyam na tanong ni Marie dahil ayaw niya pang mamatay. I only look like an angel. Pero wala ka pa sa langit. Sagot ni Samuel at ngumiti sa babae. Napatitig sa kanya si Marie. Gustong mapatili ng babae dahil kung sa tingin niya ay gwapo na ang Sir Rowan, walang binatbat iyon sa lalaki na ito. Malaki ang biceps ng lalaki. Kayumanggi ang kulay at matangos ang ilong. Malamig tumingin ang mata at talagang matangkad. Lalaking lalaki ito. Kung tingnan. Mister, totoo ba yung biceps mo? Tanong ni Marie na wala sa sarili. Tumawa si Samuel at iniangat ang manggas ng t-shirt. Yes, it's real. Madalas ako sa gym. Saad ng lalaki. Sinundot-sundot iyon ni Marie at napahanga talaga. Pinanood ni Samuel ang kanyang reaksyon. Hindi pa nga nagbabago ang kababata. Kuwela pa rin itong kasama. Marie, right? Ikaw si Marie. Sagot ni Samuel sa babae kahit alam na naman niya. Oo, paano mo nalaman? Takang tanong ng babae. Di ba ako pamilyar? Tanong ni Samuel at tinurong mukha. Ako to. Si Samsam na sa probinsya. Prinoseso pa ng utak ni Marie ang narinig. Ang kilala niya lang na Samsam ay ang nakababata sa probinsya. Malayong malayo sa itsura ng lalaki na ito ngayon. Sandali, ikaw si Samsam? Yung kalaro ko dati na todong iyak nung tinuli? Yung nagsabi na crush niya ako? Ikaw yan, Samuel? Wow! Ang laki mo na! Manghang-manghang saad ni Marie at hinawakan ang buhok ni Samuel. Ginulo iyon. Matagal pa lang hindi iyon naranasan ni Samuel. Ang hawakan ni Marie ang buhok upang guluhin. Dilaga ka na rin. Ang ganda mo pa rin, Marie. Saad ni Samuel sa dalaga. Bakit namumugto ang mata mo? Tanong pa ng lalaki. Doon lang naalala ni Marie ang lahat. Kung gaano siya kaawa-awa dahil sa panloloko sa kanya ng kaniyang amo. Niloko ko, Samuel. Hindi naman ako totoong maganda. Sinasabi mo lang yan noon para matigil ako sa kakaiyak. Malungkot na saad ni Marie. What? No way. You're pretty. Ikaw ang pinakamaganda sa probinsya. At talagang maganda ka pa rin hanggang ngayon. Pangungumbinsi pa ni Samuel sa dalaga. Patuloy naman ang pag-iling ni Marie. Sinasabi mo lang yan. Kayong mga lalaki. Mga maluloko. Ang sakit-sakit ng puso ko, Samuel. Nahulog na rin ako sa kanya tapos malalaman ko lang na pinagpustahan lang pala ako. Nakakadiri raw ako dahil parang pangmanang ang damit ng mga suot ko. Nababasag ang boses ni Maria habang nagsasalita at patuloy ang pagpatak ng luha. Pinagpustahan ka? Tell me their name. Ako ang gaganti para sa'yo. Ani ni Samuel, may namumuong galit sa puso. Mayaman yun sa Sir Rowan. Siyang may-ari ng Rowan Enterprises. Baka ipabugbog ka lang nun, Samuel, kapag gumawa ka ng salungat sa gusto nila. Kaya wag na. Hayaan na lang natin ang karma. Nag-aalala lang sa ni Marie. Then I will be your karma. Ano naman siya kung ang may-ari ng Rowan Enterprises? Hindi mo ata kilala ang kababata mo. I own S&Steel Corporation. Sobrang mas malaki ang kumpanya ko kumpara kay Rowan.
Sagot ni Samuel at hinaplos ang likod ni Marie upang matigil sa pag-iyak. Paano? Hindi ba't kinuha ka ng papa mong Briton sa probinsya? Simula noon ay hindi ko na alam na saan ka napunta. Namiss pa kitang kalaro pero sabi ni nanay, hindi ka na babalik dahil nasa malayo ka na. Malungkot na saad ni Marie sa lalaki. My father and I went to England. Doon na rin ako nag-aaral and later on, pinamana niya sa akin ng mga business nung namatay siya. Pinalago ko ang kumpanya hanggang sa naging matatag na yun. You can use me, Marie. Sasaktan ko ang nanakit sa'yo. Saad ni Samuel at niyakap ang babae. Dinampihan nito ng halik sa noo. Wala ka pa rin pagbabago, Samsam. Mabait ka pa rin talaga. Buti nga't kinakaibigan mo ko noon kahit na tinatawag nila akong pangit. What? You're not ugly. Kung titingnan mo ang sarili mo sa mga mata ko, makikita mo kung gaano ka kaganda. Ani ni Samuel at pinahid ang pumapatak na luha sa mata ni Marie. Ay, hirap ng buhay. Ang sakit pa ng puso ko ngayon. Nakaaway ko pa yung katrabaho ko tapos balak ko nang mag-resign. Saan naman kaya ako pupulutin ng buhay? Naghihirap na ako, wala pa naman akong ipon. Pagrereklamo ni Marie sa sarili at gustong sabunutan ng sariling buhok. Naisip niya na kung hindi siya nagpadalos-dalos sa mga naging kilos, ay makakabalik pa sana siya sa trabaho. I'm to England in next 2 months. Gusto mo ba sumama? Tanong ni Samuel at agad na napailing si Marie. Ngayon lang tayo nagkita. Alam ko mabait ka pero hindi dapat ako agad nang magtiwala. Isa pa nakakaya naman sa'yo. Magkababata lang naman tayo at hindi naman magkaano-ano. Sagot ni Marie at napatingin sa paligid ng kwarto ng hospital. Dapat nga rin kitang bayaran dito sa pag-admit mo sa akin sa hospital. Ani pa ng dalaga. No, don't. Take this as my treat. Overfatigue ka. Ibig sabihin na sobrahan ka na sa pagtatrabaho. Kaya dapat ka muna magpahinga. Kapag sa loob ng 2 buwan, ay magbagong isip mo. Here's my calling card. Tawagan mo lang ako. Huwag ka rin mahiya sa tulong. I will be so glad to help you, Marie. Ang tagal ko naghintay na makita ka ulit. Puno ng damdamin na saad ni Samuel. Nag-init naman ang puso ni Marie. Hanggang ngayon ay mabait pa rin sa kanya ang kaibigan na Samuel. Thank you, Samuel. Darating ang araw at makakabawi rin ako sa'yo. Ani ni Marie nang palabas na ito ng ospital. You're welcome. Marie, just remember that I am one call away kung may kailangan ka. Ani ni Samuel sa babae. Sige, salamat ulit at tinuring mo pa rin ako kaibigan. Ngiti ni Marie sa kababata bago tumalikod at lumabas palis. Di nang naman pagkakaibigan ang gusto ko, Marie. Bata pa lang tayo. Sa'yo na tumitibok ang puso ko. Pero wala eh. Masyado akong torpe. Usal na mahina ni Samuel. Hindi na narinig ni Marie. Dumaan ang mga linggo at naghihirap na nga si Marie. Lumaga na pa sa kumpanya ang naging panloloko sa kanya at naging isa siyang katatawanan. Nabalita na rin ang kaniyang Sir Rowan na mayroong ng nobya na isang modelo. Sa gitna ng pag-iyak ni Marie ay kumatok ang kanyang landlady. Marie, ano? Ang tagal na ng palugit ko sa'yo pero wala ka pa rin pambayad sa upa? Ababa, baka namimihasa ka na at isipin mong libre lang ito. Saan ni Aling Rona na naka-duster pa at may dalang pamaypay. Binuksan ni Marie ang pinto kahit namugto ang mata. Sa makalawa po, Aling Rona. Please po, hahanap po ako ng paraan. Pagmamakaawa ni Marie. Marie, hindi ako magpapakain ng awa. May gustong lumipat dito sa kwarto mo. Mag-impake ka na dahil dadating na yun mamaya. Wala na rin akong pera. Negosyo ko to. Saan ni Aling Rona at dismayado ang mukha kay Marie. Pinapalayas na siya ng landlady dahil hindi na siya makabayad. Gusto na lang niyang mamatay dahil sa mga problema sa buhay ngunit nakita niya sa lamesa ang calling card ni Samuel. Tinawagan niya ito at ilang sandali lang ay sumagot na. Marie, do you need me? Bakit napatawag ka? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na nag-aalalang tanong ni Samuel. Samuel, bukas pa ba ang offer mo? Wala na ako matutuluyan. Sasama na lang ako sa'yo. Pwede mo akong mabigyan ng trabaho. Masipag naman ako. Naiiyak na sa ni Marie. Okay, Tana. Hindi kita pababayaan. Send me your address. Susunod kita ngayon. Ani ni Samuel kahit na mamaya ay may business meeting na dapat daluhan. Ang alam niya lang ay dapat niyang puntahan si Marie upang tulungan ito.
Mabilis na nagmaneho si Samuel at naroon na si Marie sa labas kasama ang mga bag nito at ilang gamit. Sorry Samuel, dismayado ka siguro sa naging buhay ko ngayon. Ani ni Marie, nahihiya sa kababatang successful na ngayon. No, I am always proud of you. Hinanganak kita noon pa man. Idol nga kita, di ba? Pagpapagaan ni Samuel sa loob ng babae. Natawa na lang ng mahina si Marie at napailing. Maraming nag-isip sa probinsya na magiging maayos ang kanyang buhay dahil matataas ang grado niya. Hindi niya alam na ito ang kinahinatnan niya sa Maynila. Bumaba si Samuel at bumili ng ice cream na strawberry flavor. Paborito mo to, di ba? Binilang kita. Huwag ka na umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako. Pag-aalo ni Samuel sa babae. Salamat Samuel. Babawi ako sa'yo. Tugon ni Marie at kinain ng ice cream. Pwede ba na yung bawi mo yung maging girlfriend ko? Casual na sagot o tanong ni Samuel. Nabulo na naman sa kinakaing ice cream si Marie dahil sa narinig at napahawak sa dibdib. Naging mabilis naman si Samuel sa pag-abot dito ng tubig. I'm sorry. Nabigla ka ata sa sinabi ko. Usal ni Samuel. No, okay lang. Alam ko namang nagbibiro ka lang eh. Sagot ni Marie. I'm not joking, Marie. Plano ko ligawan ka pero alam kong you're just from breakup and you need time to heal. I understand and respect that. Pero sana alam mo na I am always here, waiting for you. Kahit na noon pa man. Paliwanag ni Samuel sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Marie sa naririnig. Mayaman si Samuel, matipuno, gwapo at talagang mabait. Mabango pa at malalaki ang muscles. Kung itatabi siguro siya dito ay magmumukha lang siyang katulong nito. Kaya siguro nung bata tayo, ang sagot mo sa slumbook bilang crush ay ako. Pangaasar ni Marie at tumawa. Crush mo na pala ako noon pa. Di ka naman nagsasabi. Pili ang sad ni Marie. Natawa na lang din si Samuel at napakamot sa batok. I'm too shy before. At ayaw ko rin mawalang pagkakaibigan kaya hindi na ako naglakas loob. Nagsisisi din ako dahil hindi ko man lang nasabi sa iyo na gusto kita. Hanggang sa umalis na kami para mang ibang bansa. Hindi pa kasi ako maayos ngayon, Samuel. Siguro sa susunod. Kung sigurado kang buhat maayos na ako. Para kung sakaling magmahal ako ulit, at least may ibibigay ko ang deserve ng tao na yun. Saad ni Marie. Alam niya sa sarili na hindi pa siya makapagmamahal muli kaagad. I understand. At gaya ng sabi ko kanina, I'll wait. Mahusay ako sa paghihintay, Marie. Malumanay rin na saad ni Samuel at maamo ang mata. Napangiti at tumango si Marie. Maayos na kausap ang lalaki at marespeto kaya walang siyang naging problema rito. Ilang buwan muna siyang nakatira sa lalaki hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang pag-alis. Unang beses niyang sasakay sa eroplano kaya naman namamangha siya at may halong kaba. First time ko sa eroplano, natatakot ako. Paano kapag bumagsak? Nag-aalalang tanong ni Marie at nakatingin sa ngayong sasakyan nila sa eroplano. Hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay at nagsalita ito. If you're just scared, just hold my hand. Makakabawas ito para mawala ang kaba mo. And no, hindi yun babagsak. Subok na ang mga aeroplano na to. So calm yourself, Marie. Ngiting saad ni Samuel at kinurot ng bahagya ang ilong ni Marie. Cute na cute siyang tinitingnan ng babae ngayon ay may suot na scarf. May dala itong backpack at maleta na may mga lamang damit. Naging ligtas ang kanilang biyahe. Mabilis ang transisyon ng oras sa ibang bansa. Nakuha na rin ni Marie ang kultura nito sa mga nagdaang panahon. Excellent, Marie. You are excelling in this industry. I know somebody will be successful. Your clothing design portfolio is so amazing. Puri sa kanya ng instructor sa fashion design. Pinili ni Maring mag-aral habang nagtatrabaho rin sa kumpanya ni Samuel. Dahil nga sa madalas laitin ng kanyang pananamit, ay pinili niya ang fashion design upang mag-improve doon. Nalaman niya na walang mali sa pananamit niya dahil iyon ang kaniyang sense of style, ngunit dahil natuto na siya, ay mas naging maayos ang kaniyang pananamit. Tumutunog ang kaniyang takong habang naglalakad papunta sa restaurant na kanilang kakainan ni Samuel. Naroon ang lalaki at nakangiti sa kanya ng malaki. Your hair suits you. Bagay sa iyong maikling buhok. Saad ni Samuel at halos mahumaling kakatitig kay Marie. Bulero.
Palagi mo nalang sinasabi na maganda ako. Minsan ayaw ko nang maniwala. Natatawang saad ni Marie at umupo sa hinilang upuan ni Samuel para sa kanya. You are. At magandang kulay ng lipstick mo. It makes me want to kiss your lips. Naakit na saad ni Troy. Ngumisi si Marie at lumapit ng mabilis. Inubos ang pagitan ng distansya ng lamesa at dinampian ang matuli ng tingin o ang labi ni Samuel. Napatigil si Samuel. Nagulat sa paglapat ng malambot na labi ni Marie. Napakurap-kurap pa ito na parang hindi makapaniwala. Hindi naman napigilan ni Marie at tuluyang natawa sa reaksyon nito. You kissed me. Saad ni Samuel, tila hindi pa rumehistro sa utak ang nangyari. Yes, I did. Ganito naman ang magkaibigan sa ibang bansa, di ba? Ani ni Marie at nagpatay-mali siya. But we are Filipino. Pagpupumilit na saad ni Troy, nailingat na tawa na lang si Marie at kumain na. Ganoon na naging takbo ng kanilang buhay hanggang sumapit ang 3 taon. May sariling clothing line na si Marie at unti-unti na yung lumalago sa ibang mga bansa. Kapansin-pansin kasi ang kanyang kakaibang disenyo. Malaki na ang pagbabago ng babae. Hindi mo akalaing ito si Marie noon na nilalait nila bilang manang. Are you ready? Going back to the Philippines? Tanong ni Samuel sa dalaga. Yes. Patagal na rin akong hindi nakakatapak sa Pilipinas. Ani ni Marie at nakatingin sa labas ng bintana kung saan kita ang malalaking gusali. May hawak siyang baso ng wine at sumimsim doon. Okay. I just need your approval and permission. Babalik na tayo sa Pilipinas next week. Imporma ni Samuel sa babae. Tumango si Marie at bumuntong hininga. Mapait ang alaala niya sa Pilipinas ngunit alam niyang dahilan niyon para makamit niya ang tagumpay sa ibang bansa. Ngayong matatag na siya at ay hindi niya nahahayaan pang may manakit uli sa kanya. Thank you, Samuel. For everything. Simula pa nung una, sa pag-intindi at pag-unawa. Thank you for believing in me. Na kaya kong gumawa ng sariling clothing line. Hindi ko alam na ganito kabilis lalago. Ang saya ko, Samuel. Maraming tawang sumusuporta sa akin. Ani Marie na puno ng damdamin. Pakaramdam niya ay lahat ng ito ay utang na loob niya kay Samuel at nagpapasalamat siya roon. Of course. You have a good heart and a very smart, beautiful woman. Hebang lang hindi susuporta sa'yo. You're so innocent, Marie. Hindi mo alam na napakaraming gustong mapalapit sa'yo. Ani ni Samuel dahilan. Alam niyang marami ang gustong maligaw kay Marie. Ngunit mabilis siyang kumilos upang hindi yon matuloy. Selfish man kung tawagin, ngunit hindi niya kayang mawala sa kanya si Marie. They will get nothing from me. Wala akong interes sa mga tao ngayon. All I want from now is to improve myself. Ani ni Marie, ngunit sa loob ng damdamin niya, kung magmamahal man siyang muli ay sigurado siyang si Samuel ang lalaking iyon. I know, but I can ask you, paano kung nakita mo ulit si Rowan? Will you like him again? Tanong ni Samuel na may bagabag sa damdamin. Rowan? No way. Mataas ang respeto ko sa sarili ko kesa sa pagkagusto sa kanya noon. I was just blinded by his given attention. I was so insecure before na labis akong nasaktan that he just did all of that out of bed. Casual na saad ni Marie. Hinahanap sa puso kung gusto pa nga ba niya si Rowan, ngunit wala. Tumango si Samuel. I'm so proud of you. Of how far you've come. We will go back to Manila and show them the new Marie that you are. Ani ni Samuel at niyakap ang dalaga. Idinantay niya ang ulo sa balikat nito. This is still the Marie you know. Ako pa rin ang kababata mo noon. Hindi ako magbabago sa'yo, Samuel. Ani ni Marie at hinaplos ang likod ng binata. Ang husay mo talaga? Ang laki-laki mo ng lalaki ngayon. Dati parang mas matangkad pa ako sa'yo. Iyakin ka pa dati tapos ngayon ikaw ang naaasahan ko sa mga bagay-bagay. Ani ni Marie sa binata. I don't mind. I'm so glad helping you. And I just wanted you to know that you're still the girl I like since I am 11 years old. Sa murang edad, alam kong ikaw ang mahal ko. And I still do now. And I guess I will do forever. Ani ni Samuel sa dalaga at inipit ang buhok nito sa tainga. Hindi ka ba napapagod maghintay? It's been years. Hindi kita pibigilan if you wanted a girlfriend. Sagot ni Marie sa binata. Nakatingin sa mata nito. Ouch. Rejection ba yun? But it's okay. Kung hindi ka ang girlfriend, ayoko na lang.
Sagot ni Samuel at ninakawan ng damping halik sa labi si Marie. Samuel! Kunwaring inis na boses ni Marie ngunit namula ang mukha. I'm just tired, sorry. Para kasi ako niyaya ng labi mo. Piliw pang saad ng lalaki. Hanggang ngayon talaga mapangasar ka pa rin. Walang nagbago sa'yo, Sam-Sam. Natatawang saad ni Marie. Lumipas na ang linggo. Pababa na sila ng eroplano galing Manila. Mainit pa rin sa Pilipinas tulad noon. Pinagtitinginan sila sa airport dahil mukha silang magkarelasyon na mayaman. Ibang-iba na si Marie. Confident na itong naglalakad habang may suot na shades. Naka-black all outfit ito at bumagay sa katawan. Ganon rin si Samuel sa kanyang tabi. Di hamak na mas matangkad ang lalaki. May shades din ito at nagsusumigaw ng intimidasyon ng aura. Nabalita sa telebisyon si Maria at nabumalik na ng Pilipinas. Sumikat siya ng todo noong nakaraang taon dahil siya ang kinakuhang wedding gown designer ng mga sikat na artista. Umanay pa iyon ng mga papuri na lalong nagpasikat sa kanyang clothing line. Nagpahinga sila ng 2 araw at dumiretso na muli sa trabaho. I might stay in the company the whole day. Alam ko may dapat ka rin gawin, so good luck. Ingat, okay? I love you. I'm just one call away. Ani ni Samuel. Nasanay na ang babae sa pagsabi nito na I love you na hanggang ngayon ay hindi niya tinutugunan. Okay? I'm seeing Miss Merida later. She wants me to design her wedding gown. Tugon ni Marie sa lalaki. Nagpaalam na sila at dumiretso sa pupuntahan. Sa isang restaurant niya kikitain si John Merida. Isang celebrity na ikakasal sa isang businessman sa Pilipinas. Nakasuot ng deep red dress si Marie na yumakap sa hubog ng kaniyang katawan. Pagpasok niya sa loob ay agaw pansin ang kaniyang aura. Tuloy-tuloy lang ang kaniyang lakad at naupo sa lamesang naka-reserve para sa kaniya. Ilang sandali ay dumating na si Dian kasama ang mapapangasawa nito. Malaki ang ngiti ni Marie kay Jan ngunit napanay ito nang makita niya si Rowan na kasama nito. Hello, Miss Marie Suarez. I'm so glad that pinaunlakan mong gawin ang design ng gown ko. Your style is very unique and intricate. Sinabi kong, kung hindi ikaw, wag na lang sa iba. Unang sabi ni Jan. Walang kaalam-alam na magkakilala si Marie at Rowan. By the way, this is Rowan, my fiancé. Maligaya pang dagdag ni Dian. Napataas ang kilay ni Marie at ngumisi sa lalaki. Nakatitig ito sa kanya na parang gusto siyang tunawin. Hindi siguro ito makapaniwalang ang Marie naman ang noon ay ito na ngayon. Marie. Usal ni Rowan sa kaniyang pangalan. Nice meeting you, Rowan. You have a very lovely soon-to-be wife. Usal ni Marie sa lalaki. Hindi makapaniwala si Rowan sa nakikita. 3 taon nang lumipas na nawala na parang bula si Marie. Ngayon ay dumating sa harap niya. Napakaganda at elegante kung tingnan. Wala na ang bakas ng Marie naman ang noon. Mukha kang nakakita ng multo. Imbes na sa akin ka tumingin ay tumitingin ka sa mapapangasawa mo. Usal ni Marie dahil halos hindi na kumurap si Rowan katititig sa kanya. Nagumpisa na sa pag-uusap si Dian at Marie patungkol sa design ng wedding gown. Excited ang babae at masaya si Marie para sa dalawa. Wala siyang nararamdamang kahit anong pait. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap nang biglang nag-ring ang cellphone ni Dian. I'll just answer this call. Kayo na muna ito rito ha. I'm really sorry. Ani ni Dian at tumayo. Nagmamadaling tinanggap ang tawag. Unang nagsalita si Rowan. You're so different now, Marie. Thank you for hurting me. Napunta ako sa mas magandang bagay. Walang halong pait na sabi ni Marie. Wala na siyang nararamdaman kay Rowan na kahit anuman. You're so pretty and sexy. Di ko alam na kaya mong maging ganito. If I only knew. Hindi sana ikaw ang sinaktan ko nun. Ani ni Rowan na parang hibang. Napatawa naman si Marie nang walang saya. Narinig mo ba ang sarili mo, Rowan? Anong tingin mo sa babae? Trophy na pwede mong ibalandra? Kung mahal mo ang tao, mamahalin mo ang bawat version niya. Ani ni Marie at dismayado sa lalaki. Wala pa rin itong pinagbago na parang hindi man lang nag-mature ang utak. Ito pa rin ang Rowan na spoiled brat. Marie, kaya kong iwan si Dian para sa'yo. Please, magbalik ka na tayo. I love you. Manang ka kasi noon kaya nagdalawang isip pa ako.
Parang desperadong saad ni Rowan at hinawakan ang kamay ni Marie na nasa lamesa. Agad na inilayo ni Marie ang kamay at nandidiring tiningnan ng lalaki. Are you hearing yourself? Mandiri ka nga sa mga sinasabi mo. Your soon-to-be wife is lovely. Ikakasal ka na, Rowan. Pero, makinig pa rin ang utak mo. Gusto mong maawa kay Dian dahil mapupunta siya sa lalaking gaya mo. Puno ng kasuklaman na usal ni Marie. But I don't love her. Nung nakita kita, narealize ko na ikaw ang gusto ko. You're the one I love. Please, Marie. Ako naman ang gusto mo, di ba? We can now be happy together. Hibang naan ni Rowan. Umaasang mapapa sa kanya ang babae dahil sa ganda at sexy nito. Baliw ka na. May sira ka na rin siguro sa utak. Maubos man ang lalaki sa mundo. I will never like you again. Nadidiri akong magustuhan ka. Usal ni Marie at tumayo na. Sakto naman na dumating na si Dian mula sa tinatawagan nito. Ah, Miss Mary, I'm sorry kung napaghintay kita ng matagal. Do you already have to go? Sinserong tanong ni Dian. Matagal na nitong pangarap na maging designer si Marie ng kaniyang wedding gown. Yes, something urgent and I have to go. We can reschedule another meeting and after that, we proceed na tayo sa pagsukat sa katawan mo. Profesional na sa ni Marie at tumango na lang din kay Rowan bilang tanda na trabaho lamang ang lahat. Nalumo naman ang balikat ni Rowan at pinanood na ang likod ng dalaga na naglalakad paalis. Bumuhos sa kanya ang alaala nila noong nililigawan niya ito dahil lang sa pustahan. Tumayo si Rowan at tinawag ito ni Dian. Saan ka pupunta? Hindi mo pa natatapos ang kinakain mo. Paalala ng babae. Walang ganang lumingon si Rowan. Iinom kami ni Clyde. Kung gusto mo sumama, edi sumama ka. Tugon ni Rowan na parang inaantok pa. Tila piniga naman ang puso ni Dian. Ikakasal na tayo, Rowan. Why are you like this? Parang ako lang may gusto ng lahat. You should also be excited as me. Usal ni Dian na malungkot. Ewan ko sa'yo, Dian. Huwag mo akong dramahan. Ani ni Rowan at lumakad na paalis ng restaurant. Naiwan si Dian na walang kasama. Binagabag siya ng presensya ni Marie. Ang magandang mukha at katawan nito ay parang minumulto siya. Iinuman niya na lang ng alak ang lahat upang mawala sa isip. Sa kabilang banda ay nakauwi na si Marie. Agad siyang pumasok sa kusina at nagbukas ng refrigerator. Mga 3 minuto ay dadating na si Samuel. Nagluto siya ng tinola para sa kanilang dalawa. Dumating naman na si Samuel. Dumiretso na agad siya sa kusina dahil sa bango ng niluluto ni Marie. Nakatalikod ang babae. Nakapusod ang buhok na may kaunting takas at naka-apron. Sa mga ganitong pagkakataon ay kinikilig si Samuel dahil pakiramdam niya ay may asawa o mag-asawa sila ni Marie. Hindi niya na napigil ang sarili at niyakap ang babae. Napatulo naman sa gulat si Marie at bumilis ang tibok ng puso nang maramdaman ang braso ni Samuel sa kanyang bewang. Ibinaon ng lalaki ang mukha nito sa leeg niya at sininghot iyon. You really smell so good. Parang hindi ka man lang pinagpawisan. Ani ni Samuel at pakiramdam niya ay naadik na siya sa natural na amoy ng babae. Imposible. Galing na ako sa labas, pakiramdam ko nga haggard ko na. Hindi na naniniwalang sagot naman ni Marie. Maupo ka na, magsasandok lang ako ng kanin. Sigurado ko at marami-rami kang makakain. Ngiting saad ni Marie. Sumunod naman na parang bata si Samuel at masaya ang pusong pinapanood ang babae ngayon ay sinasandukan siya ng makakain. Salamat, Marie. Alam ko na kagad na masarap to. Ikaw ba naman ang luto? Ani Samuel at humigop ng tinola. Kumuha na rin ang kanin si Samuel at nilagyan ng plato ni Marie. Pinili niya rin ang hita na parte ng manok dahil paborito iyon ng babae. Kumain na sila at tahimik ang lamesa. Ako na maghugas. Presenta ni Samuel. Sure, maliligo lang din ako. Ani ni Marie at dumiretso na sa CR. Gusto niyang sabihin kay Samuel na nagkita sila ni Rowan ngunit hindi siya makatsyempo kanina. Alam niyang nagugustuhan niya na si Samuel. Alam niya naman na noon pa man na darating ang araw na mahuhulog ang loob niya rito. Hanggat maaari ay ayaw niyang biguin ng lalaki. Pagkatapos maligo ay nakapalit na rin siya ng pantulog. Naroon naman si Rowan at nagkakape sa may coffee table. Napatingin ito sa kanya at ngumiti. Lumabas ang perpektong ngipin nito at ang gwapong mukha at litaw na litaw kahit na naka-gray lang naman ito ng t-shirt at napakasimple lang. Ang bango na naman. Gusto ko na tuloy kitang katabi matulog. Pasaring ni Samuel sa babae. Bakit hindi?
Sagot ni Marie at malokong umiti sa lalaki. Huwag mo ko hinahaman, Marie. Hindi mo alam gaano ako katagal na hiniling yan. Banta naman ni Samuel sa babae. Kilala mo ako. Meron akong isang salita. Kung gusto mo, edi tabi tayong dalawang mamaya. Ngiting saad ni Marie sa lalaki. Hindi naman maintindihan ni Samuel kung bakit nag-uunahan ang tibok ng puso. Ang isiping makatabi niya sa kama si Marie ay lubos na nakapagpasaya sa kanya. Siya nga pala, may gusto kong ikwento. Pasimulan ni Marie. Tumingin naman sa kanya si Samuel at tumango. Hudyat na handa itong makinig. Nakita ko si Rowan kanina at nagkausap kami. Ani ni Marie at tiningnan ang reaksyon ng lalaki. Nabakas ang gulat sa mukha ni Samuel. Paano? Yun lang ang natanong nito. Fiancé niya o fiancé siya ni Dian. Kinuha ko ni Dian bilang designer ng kanyang wedding gown. Kanina sa restaurant ay nakita ko siya at nagkausap kami. Dagdag ni Marie. How was it? Kumusta pa karamdam mo? Do you still feel something to him? Tanong ng lalaki. Umiling ng mariin si Marie. Wala akong nararamdaman na kahit ano. Niyaya niya akong bumalik sa kanya pero nandiri lang ako. Siguro bulag lang ang puso ko noon. Kaya ako nagkagusto sa kanya. Saan ni Marie? Napatango na lang si Samuel at tilan tumamlay. Natatakot siyang dumating ang puntong iiwan na siya ni Marie. Nagulat siya nang lumapit sa kanya ang babae at mabilis siyang dinampian ng halik sa labi. Hindi ko na siya gusto dahil alam ko kung sino ang gusto ng puso ko. Klarong-klaro ang nararamdaman ko. Ani ni Marie habang nakatitig sa mga mata ni Samuel. Tila lalabas ang kanyang dibdib ang puso ni Samuel. Napakalapit na mukha ni Marie ngayon sa kanya. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng labi. Nararamdaman niya ang mainit na buga na yon. Sino gusto mo, Marie? Tanong ni Samuel na parang hinahapo. Ikaw. Ikaw, Samuel. Wala nang iba. Sagot ni Marie at malalim na hinalikan ng binata. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Samuel dahil sa wakas ay nagustuhan na rin siya ni Marie. Pinalalim ni Samuel ang paghalik. Naging mapusok ang dalawa at nakita na lang ang sariling naroon na sa kama. I love you so much, Marie. God knows how much I wished for this. Ang tagal ko itong hinintay. Ani ni Samuel at habang hinahalikan ang lieg ni Marie. I'm sorry kung natagalan ako. Ayokong bigyan ka ng biyak na puso. You deserve genuine love, Samuel. Ngayon sigurado kung kaya ko nang ibigay sa'yo. I'm so sorry for making you wait. Madamdami na sagot ni Marie at napapikit sa sarap na nararamdaman. You're always worth the wait, Marie. Kung ikaw ang hintayin, walang matagal. Sagot ni Samuel. Nadala ng damdamin ang dalawa. Sa wakas ay naging totoo ang puso ng bawat isa. Ngayon ay mas handa ng umibig at tanggapin ng damdamin. Malikot ang kamay ni Samuel at nagkalat na sa kama ang mahabang basang buhok ni Marie. Wala nang pang-itaas ang lalaki at gayon din si Marie. Nakapatong sa kanya si Samuel habang hinahalikan at tila sinasamba ang bawat parte ng kanyang katawan. Naging mapusok ang dalawa hanggang sa nawala na ng tuluyan ang mga saplot. Piniling ang katawan ang makipagkomunika sa kung anong nais mangyari. Umaga na. Mahimbing ang tulog ni Marie. Malalim ang paghinga nito at nakayakap sa bisig ni Samuel. Kanina pa nagising si Samuel. Paborito niyang pagmasdan ngayon si Marie na payapang natutulog. I'm sorry. At napagod ata kita. Pagkausap ni Samuel sa babae kahit alam niyang hindi ito sasagot dahil tulog. Bumangon si Samuel at nagluto na ng almusal. Gusto niyang pagising ni Marie ay kakain na lang ito. Napakagaan ang pakaramdam niya ngayong alam na din niyang mahal din siya ng babae. Pasipol-sipol pa siyang nagluluto ng breakfast. Hindi niya alam na naroon si Marie. Nakasandal sa hamba ng pintuan ng kusina. Magulo ang buhok at suot ang itim na t-shirt niya. Nakangiti si Marie. Hindi niya alam na maaari pala siyang maging ganito kasaya. Napalingon sa kanya si Samuel at ngumiti. May pag-aalala sa mga mata nito. You're tired. Maupo ka lang or pwede ka rin ihatid na lang sa higaan ang pagkain. Alalang sad ni Samuel. Ayos lang ako, ano ka ba? Tsaka oo, nakakapagod ang kagabi. Grabe ka naman kasi. Medyo nahihiya at namumulang sad ni Marie. Hindi mo naman siguro ako masisisi. Taon-taon lang nabilang ko, kaya siguro masyadong sabik. Natatawang ani ni Samuel. Nagluto na ako agahan. Ayoko napapagod ng prinsesa ko. Sus, di last na yung kagabi kasi ayaw mong napapagod ako?
Nangaasar na tanong ni Marie. Mabilis na umiling si Samuel. No, ayaw kitang mapapagod pero exemption yun. Sinisiguraduhin ko pa rin naman na mag-enjoy ka. Ani ni Samuel at ngumiti nang nakakaloko sa babae. Natawa na lang si Maria at parang kamatis na ang pisngi sa hiya. Ikaw talaga? Loko ka. Saad nito at nailing. Pinagsilbihan siya ni Samuel. Halos ito na nga ang gustong magsubo ng kanin sa kaniya. Samuel, may nangyari lang sa atin kagabi pero hindi ako naputulan ng kamay. Pangaral ni Marie. Gusto ko lang itong subukan. I just want to serve you pero hindi ako komportable. Hindi na lang. Ani ni Samuel at bahagyang nalungkot. Fine, sige na nga. Subuhan mo ako. Ani ni Marie at ngumanga. Ngumiti naman si Samuel at pinagsilbihan ng babae. Mahal na mahal niya na si Marie. Yun lang ang sigurado siya. Nagkwento pa ang dalawa habang kumakain. Naging magaan lang ang kanilang umaga. Nagpaalam na rin sa isa't isa upang magtrabaho. Sa hapon naman ay nagluluto na si Marie para sa pagdating ni Samuel. Sabay silang nakakain at tabing natutulog. Ganon na naging mga linggo nila. Masaya silang magkasintahan at inuunawa ang isa't isa. Goodbye Samuel, I love you. Ani ni Marie nang bumaba sa restaurant upang kitain muli si Dian Merida para sa wedding gown nito. I love you more. Kapag ginilo ka ni Rowan, just call me, okay? I'll be right here, immediately. Paalala ni Samuel sa kasintahan. Ayos lang, I can handle Rowan. This is all just professional work. Don't get jealous, okay? Ani ni Marie at pinataka ng halik si Samuel. I won't. May tiwala ako sa'yo. Alam ko mahal mo ko. Ngiting ani ni Samuel. Walang laban si Rowan sa akin. Sigurado ako. Ani ni Samuel at ngumiti. Totoo naman. Goodbye again. Ani ni Marie at tuluyan nang naglakad papasok sa loob. Nang masiguro ni Samuel na nakapasok na ito sa restaurant, ay umalis na rin siya papunta sa kaniyang trabaho. Inilingan ni Marie ang tingin sa paligid. Hinanap niya si Dian. Naroon na ito sa bandang dulo ng mga lamesa. Nakasuot ng itim na dress at seryoso ang mukha. Walang bakas ng masiyahing aura nito. Good day, Miss Merida. This will be a quick meeting since konti na lang ang designs na i-polish. So, sa iyong wedding dress. Ani ni Marie sa babae. Tumaas ang kilay ni Dian at mapait na ngumisi. Hanggang kailan ka ba? Magpapatay mali siya. Ani ni Dian na puno ng hinanakit. What do you mean, Dian? Hindi natuloy ang kasal ko kay Rowan. Biglang saan ni Dian at tumulo ang luha. What? This is so sudden. I didn't know about that. Sagot ni Marie. Hindi alam ang magiging sagot sa babae ngayon ay lumuluha na. Do you know the reason? Ikaw. Ikaw ang rason bakit niya tinigil ang kasal. Ani ni Dian at napahikbi. Natigilan si Marie at napatitig sa babae. Hindi maunawaan kung bakit siya ang naging dahilan. He told me na may nakaraan kayong dalawa. I was so dumb. Kasalanan ko rin naman. Kung hindi kita kinuha bilang designer ko, edi sana hindi kanya nakita. Edi sana natuloy ang kasal. Naiinis na sa ni Dian. I'm sorry to hear that. Pero sana malaman mo na wala akong intensyon kay Rowan. I'm just doing this purely because of business and not because I still want him. May boyfriend na ako ngayon. And I love him dearly. Sagot ni Marie sa babae. Pagak na natawa si Dian at marahas na pinahid ng luha. So kilala mo pala talaga si Rowan? Bakit hindi ka kagad nagsabi? Masaya bang makita ang para akong tanga? Excited ako magpagawa ng gown para sa kasal habang tuwing wala pala ako ay ikaw ang gusto ni Rowan. You could have told me. Sinabi mo sana sa akin na may nagaraan kayo. Naghihinakit na sa ni Dian. Hindi ko na naisip na sabihin pa. As it might affect our professionality. Hindi ko alam na ganito pala ang magiging epekto nito. Pero sa tingin ko wala akong kasalanan. But I will say sorry because it caused you hurt. Malumanay na sa ni Marie. Buti ka pa. You're living the life you want. You're a successful woman. Mahal ka ng lalaking mahal ko. Everyone is looking up to you. Habang ako miserable pa rin. Ani ni Dian at tila may pumipiga sa puso. Hindi ako mahal ni Rowan. Manloloko lang talaga siyang lalaki. At dahil successful na ako ngayon, ay hindi na ako nakaranas ng mga paghihirap noon. You don't know the struggles I've been just to get here. Sagot ni Marie sa babae. Tumango si Dian. I understand.
Wala kang kasalanan. At ang mali dito ay si Rowan. Siguro ay mabuti na nga rin na hindi ko siya makatuluyan. Dahil baka malusyang lang ako sa pagbababae niya. Ani ni Dian na tinayos na ang sarili. I'm sorry for being emotional. Gusto ko lang malaman at maklaro ang lahat. Dahil hindi natuloy ang kasal, ay hindi ko na kailangan na gawin. Pero babayaran pa rin kita sa progress na nagawa mo. Just tell me the amount and I'll transfer it on your bank. Saad ni Dian. Tumango naman si Marie at ngumiti. I'm glad you understand. I look up on you, Dian. Hindi pwedeng si Rowan lang ang makakapagpaiyak sa'yo. You're wonderful and there is a lot more than him. Seryosong at sinserong saad ni Marie sa babae. Ngumiti si Dian at nag-usap pa silang saglit bago naghiwalay ng daan. Magaan ang loob ni Marie dahil hindi natuloy ang kasal. Walang karapatan si Rowan na manakit ng babae. Papunta na sa si Marie para mag-abang ng taxi dahil hindi niya nadala ang sariling kotse. Ayaw na rin niyang istorbohin si Samuel para lang magpahatid. Marie, I miss you, please come back on me. Ani Rowan na biglang sumulpot sa gilid ni Marie, lasing at pasuray-suray ang tingin. Lumayo ka sa akin, Rowan! Mahiya ka nga sa sarili mo! Nandidiring saad ni Marie sa lalaki. Ako naman talaga ang gusto mo. Iniyakan mo pa nga ako, di ba? Wala na kami ni Dian. Pwede na tayo magsama. Please, Marie. Ani ni Rowan at patuloy ang lapit kay Marie. You asshole! Wala kang pinagbago. Malangsa pa rin yung ugali mo. Inis na saad ni Marie. Bakit bang arte mo? Porket sumexy ka? Ay ganyan ka na? Napakapangit mo naman nun. Manang ka. Pinagtatawanan ka na nun ng lahat. Dahil utu-utu ka. Ani ni Rowan at hinuli ang braso ni Marie. Hinila ni Rowan ang babae. Nagpupumiglas man si Marie ay likas na mas malakas ang lalaki. Sisigaw na sana si Marie upang humingi ng tulong nang may dumating na lalaki at sumuntok kay Rowan. Malakas iyon na nagpatumba sa lasing na lalaki. Napatili si Marie dahil sa gulat. Sino ka to touch my girlfriend? Galit na ani ni Samuel at patuloy na inulan na ng suntok si Rowan. Samuel, tama na! Baka mamatay yan! Paalala ni Marie at hinawakan na sa braso si Samuel. Pinilit kumalma ni Samuel. Putok ng gilid ng labi ni Rowan. Dumating ang pinsan nito na si Clyde. Samuel. Nautal na sa adik Clyde dahil kilala ang lalaki bilang halimaw sa pagmamalakad ng business at dinudurog ang lahat ng nakakalaban nito. Tell dear cousin na wag na siyang lalapit sa girlfriend ko. Uhihimas na siya ng rehas. Malumanay ngunit may diin na saad ni Samuel. Napatingin sa Samuel kay Marie. Marie, is that you? It's been so long. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi makapaniwala ang saad ni Clyde. Don't greet me! Na parang hindi ka isa sa mga nakipagpustahan kay Rowan para utuin ako. Ayusin mong buhay niyong magpinsan. Hanggang ngayon makitid pa rin ang utak niyo at puro pang aagrabyado ng tawang alam. Ani ni Marie sa lalaki. Nahiya naman si Clyde kaya nagpaalam na dala ang pinsan sa ospital. Lumapit naman agad sa kanya si Rowan at tiningnan ang kaniyang braso at katawan. Are you hurt? Sinakta ka ba niya? Do you want me to bring you to the hospital? Alalang tanong ni Samuel. Ayos lang ako, Samuel. Sakto ang dating mo. Akala ko hindi ako makakalabas o makakatakas kay Rowan. Gusto mo bang magsampan na tayo ng kaso? I can send him to the jail for this. Huwag na. Sa susunod kapag inulit niya pa doon na natin gawa ng paraan. Sagot ni Maria at tinaplos ang braso ni Samuel. Relax, okay? Ayos lang ako. Ngumiti pa si Marie upang kumalma si Samuel. I just don't like them hurting you. No one should hurt you. Sagot ni Samuel at niyakap ang babae. Matapos ang insidente ay bumalik na sila sa kanilang tahanan. Naikwento ni Marie na hindi natuloy ang kasal ni Rowan at Dian. Magkatabi na rin silang natulog. Naging ganoon ang bawat routine nila sa araw-araw. Walang kasing saya ang puso ng dalawa dahil magkasama. Nalalapit na ang karawan ni Marie kaya naman naghanda si Samuel para sorpresahin ito. Sa isang restaurant ay nirentahan niya ang buong lugar. Paborito iyong kainan ni Marie. Kinonsyaba niya rin ang chef at waitress na kantahan ng babae sa pagbigay nila ng cake. Bakit walang tao? Di ba palaging napupuno ang restaurant na to? Inosenteng tanong ni Marie at umiling-iling sa paligid. Nakasuot ang babae ng dark blue dress. Bumagay iyon sa magandang kulay ng balat nito. Maayos rin ang buhok at may light makeup. It's your birthday. I want to make it special. Kaya nirentahan ko ang buong restaurant. Sagot ni Marie sa babae.
You're so gorgeous, Marie. Dagdag pa ng lalaki. You rented the whole place? Hindi makapaniwalang saad ni Marie. Yes, gusto kong gawin ng lahat, sumaya ka lang. You don't have to. Pero salamat, Samuel. Thank you so much for this. I love you. Ani ni Marie dahil pakaramdam niya ay puno na ang kaniyang puso sa pagmamahal kay Samuel. I love you too, Marie. Ani ni Samuel. Dumating na ang kanilang order at sabay na silang kumain. Pinaghihimay si Marie ni Samuel ng hipon. Habang si Samuel naman ay pinaghihimay siya ng crab. Napapatawa na lang sila sa kanilang ginagawa. Magaan ang kanilang pag-uusap na may halong tawanan. Matapos silang kumain, ipinahinga lang sandali ang sarili at tumugtog na ang sikat na bandang binayaran ni Samuel. Pumailan lang ang sweet music sa buong restaurant. Napangiti naman ng malaki si Marie. Inminiwestro ni Samuel ang kamay sa harap ng babae. Can I have this dance? Tanong niya kay Marie. Of course, Samuel. Saad ni Marie at tinanggap ang kamay ng lalaki. Ipinatong ni Samuel ang kamay sa malambot na katawan ni Marie. Nakatitig siya sa babae at ipinagpapasalamat niya na tinanggap siya nito at minamahal. Thank you for accepting me. For what I am, Marie. Simula nung nakilala ulit kita, ay nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. I will never be this fool again kung mawala ako sa akin. Ani ni Samuel sa babae na ngayon ay nakatingin rin sa kanya. You're never hard to love, Samuel. At hindi ako aalis sa piling mo. You're stuck here with me, and I will be forever happy to be stuck on you. I love you so much. So much. Ani ni Maria at ibinuhos ang pagitan nilang dalawa upang halikan si Samuel. Ninamnam ni Samuel ang sandali. Ang bango ng amoy ng restaurant, ang tumutugtog na musika at ang matamis na labi ni Marie. Napaka-perpekto ng pagkakataon na ayaw niya nang matapos. Nang maghiwalay na iyon ang hudyat, dumating ang mga chef dalang cake at ang pagganta ng happy birthday. Hindi napigilan ni Marie ang mukuha sa saya. Pakaramdam niya ay mahal siya ng mga tao sa kanyang paligid. Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala pero this made my birthday at hindi ko po ito malilimutan. Ani niya sa mga staff na naroon. Nag-blow siya ng kandila at humiling na sana ay panghabang buhay na sila ni Samuel. Pagkatapos na yun ay lumuhod na si Samuel sa likuran nito. Naroon ay hawak na ang isang kahon ng singsing. Lumingon si Marie at napahawak sa bibig sa nakita. Samuel, what are you doing? Takang tanong ni Marie at gulat na gulat. Marie, I love you so much. Will you marry me, please? Nakangiti at puno ng pag-asa na sambit ni Samuel. I will. I will marry you, Samuel. In every life that I have, ikaw ang pipiliin ko. Ani ni Marie at inilahad ang kamay upang mailagay ang singsing. Inilagay ni Samuel ang singsing sa kanyang kamay at tumayo. Hinawakan ang mukha ng dalaga at hinalikan nito. Tinugo naman niyon ni Marie ng buong puso. Nagpalakpakan ng mga staff at masayang-masaya ang dalawang engaged. Plinano nila ang kasal. Naging mabusisi at maasikaso sila sa bawat detalye. Naisip nilang minsan lang ngayon dumating sa kanilang buhay kaya dapat lamang na paghandaan si Marie na rin ang nag-design ng kaniyang wedding gown. Sinigurado niyang walang katulad at talagang maganda yon. Kahit ang simbahan na pinili ay napuno ng dekorasyong bulaklak pati na ang reception. Nabalita rin sila sa telebisyon dahil parehong kinikilalang mga personalidad. Wala na silang mahihiling pa sa araw na iyon. Pagkatapos ng kasal ay nagsama sila ng masaya at di kalaunan ay nagbuntis na si Marie. Kumusta ang baby namin? Ani ni Samuel at hinawakan ng tiyan ni Marie. Ayos lang daw siya, Daddy. Ikaw, kamusta? Kamusta ang work? Napagod ka ba? Tanong ni Marie at hinaplos ang mukha ng asawa. Napagod ako. Pero wala na dahil nandito na ang dalawang pahinga ko. Ani ni Samuel at pinataka ng halikang asawa. Sa tingin mo, lalaki kaya ang anak natin o babae? Tanong ni Marie sa asawa. Lalaki siya, nararamdaman ko. Nakangiting sagot ni Samuel. Tama ka nga. Sa tingin ko rin ni lalaki. Ani ni Marie at hinaplos ang sariling tiyan. Hindi nga nagkamali ang dalawa dahil sa araw ng panganganak nito ay lumabas ang isang lalaki. Lubos na naging masaya ang dalawa sa kaloob na supling sa kanila ng Diyos. Pinangako ni Samuel sa sarili na magiging mabuting ama ito. Nagpahid si Samuel ng luha na unang beses niyang mahawakan ang anak.
Napakaliit pa nito at limitado pa ang galaw. Pinangalanan nila itong Leo. 5 taon ang lumipas, lumaki na si Leo at ngayon ay nagdadalang tao na muli si Marie. Mommy, kapag lumabas ang baby, can we name her Peppa Pig? Tanong ni Leo sa ina. Peppa Pig? Hindi naman baboy ang kapatid mo. Sagot ni Samuel sa anak. But Peppa Pig is cute. Paglalaban ni Leo, natawa na lang ang mga magulang nito sa kanya. Ikaw talaga, Leo. Come on, let's swim na lang. Aya ni Samuel sa anak. Yay! Mommy, swim lang po kami ni Daddy ha. Paalam ni Leo sa ina. Sure, ingat kayo ha? Sagot ni Marie sa dalawa dahil ngayon ay nasa tabing dagat sila para sa bakasyon nilang 1 linggo. Lumapit sa kanya si Samuel at hinalikan ng asawa. Swimming na kami Love you. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, okay? Saad ni Samuel, sasawa at napatawa na lang ang babae. I love you too, at walang mangyayari sa akin. Mag-swimming lang kayo, ngiting sagot ni Marie. Daddy, come on! Aniyaya na ni Leo sa ama. Kumaway na si Samuel at tumakbo papunta sa anak. Ilang sandali ay naroon na ang dalawa at naglalaro sa tubig. Pumailan lang ang tawa ni Leo at ni Samuel sa dagat. Malaki ang pasasalamat ni Marie at Samuel sa Diyos. Totoo ngang napakabuti nito. Natutunan ni Marie na may dahilan ang lahat ng bagay. Ang mga pigati at lungkot ay papalitan ng saya basta at magtiwala at tumuloy lang sa buhay. Hindi natin alam ang magiging kapalit ng lahat kaya sana ay piliin maging malakas. Dahil pinili niya ang maging malakas ay masaya na siya ngayon kapiling si Samuel at ang kaniyang mga supling. Basta ay pairalin ng mabuting puso at pag-uunawa.